Pabalik na po tayo dito galing ng San Narciso, San Marcelino, saka San Castillejo, Zambales. Papasok tayo ng Subic Freeport. Ang ganda po ng lugar na ito. Dito may disiplina yung traffic. Pag hindi ka susunod sa traffic dito, traffic rules nila dito, huliin ka. Siguro after 30 years na nung 30 years na nakalipas nung pinalayas yung mga base militar ng Amerika dito. Tapos nagkaroon kami noon ng pagkakataon para pasyalan tong lugar na ito. Ang ganda ng lugar na ito noon nung kalilisan pa lang ng mga Amerikano. Nakapasyal kami doon sa mga forest niya. Ako nakakita ng napakalalaking mga bat, yung mga naglalarong monkey sa tabi ng kalsada. Pero sa ngayon okay pa naman itong lugar, though hindi kagaya na ng dati. Marami nang pinagbago. Ito yung kalsada na makikita mo kapag babaybayan mo yung loob ng Subic Bay. Dating tawag, hindi ko alam kung Subic Bay Metropolitan Authority pa rin yung tawag dito, SBMA. Maganda pa rin yung lugar, yung traffic rules dito sinusunod pa din. Dito hindi pwedeng bubuntot ka sa sinusundan mo. Kung pag may nauna sa kabila, dapat pagbigyan mo siya. Hindi obserba niyo po dito. Ito, may mga bagong tayong mga building dito. Makikita niyo pa rin yung mga yate dito. Ayan yung mga yate ng mga mayaman. Makikita niyo mamaya. So ito po yung daan na galing kami sa San Narciso, doon sa La Paz, sa tabi ng dagat. Tinignan namin yung mga doon, mga pwedeng paliguan. At maganda, kaya lang medyo mahal yung mga charge nila. Ito, obserbahan nyo po yung traffic ko. Ayan, dihinto po kami dito. Uuna yung sa kabila. Hindi pwedeng nakahinto sila uunahan mo sila. Ayan. Pag sino yung unang nakarating, siya yung unang mag-cross. Hindi kagaya sa Manila o sa iba pang mga lugar na bubuntot sila sa mga nauna. Dito hindi gayan. At yan ang maganda kapag ito yung traffic rules sa Amerika. Sinunod nila dito kasi matagal na nanirahan dito yung mga Amerikano. Ito, ganda ng kalsada na hindi man ganong kaluwang, pero yung may discipline yung traffic dito. Pag first time ka dito, huwag kang pabilis-bilis. Tingnan niya yung sa crossing na naman yan. Ayan. Ayan, maghihintay ka, hindi ka pwedeng bubuntot dun sa nauna. Ayan. Ayan. So kita yung ganda, di ba? Pag hindi mo kabisado yan at nauna sa'yo, may nagbabantay dyan. Ganda ng Subic. Kaya lang hindi, ayan tingnan niya. Hintayin mo na tatawid sila bago ka mag-cross. Kung isang magandang pasyalan nitong Zambales, nagkaroon lang tayo ng pagkakataon dahil niyaya tayo ng ating kapatid para pumasyal. Parang banding na rin, the crossing na naman, no? Ayan, hindi mo pwedeng sundan yung sasakyan na yan. Maghihintay ka. Pag susundan mo yan, mahuliin ka. Ayan, kaya nung nakabuntot doon na yun, no? Ayan. Ganda, di ba? Babalik ako sa aking sinasabi na niyaya tayo na mamasyal dito. At grab ko yung opportunity kasi bonding. Tapos first time ko rin na makapunta ng Castillejo. Hindi
Hindi ko alam na taga Castillos pala si Ramon Magsaysay, yung presidente na nung namatay ay iniyakan. Talagang maraming nagluksa. Kung siguro nakita niya yung libing ni Ninoy Aquino, mas grabe pa dun yung mga nagluksa nung namatay si Ramon Magsaysay. Isang napakabait at responsableng presidente. Malapit siya sa mga mahihirap. Mas inaasikaso niya yung mga mahihirap kasi yung mga mayaman. Kaya ganun na lang yung pag hinagpis ng mga mahihirap nung namatay siya. Hindi siya tumagal na naging president. Kalahin niya talagang minahal siya ng mga tao. Tapos pumunta kami ng San Marcelino, San Narciso. Yung San Narciso maganda. May mga pasyalang beach doon. Tapos meron ding mga paliguan na mga bukal doon. Maganda. Talagang pag ako yung gusto ko ring bumalik doon. Ayaw ko sa beach. Gusto ko sa bukal. Doon sa maligo ka sa napakalinaw na tubig. Yan. Tingnan nyo, ganda ng flow ng traffic dito. At talagang disiplinado yung mga pumunta dito, mga sasakyan, dahil pag hindi ka susunod sa traffic rules sila, uliin ka. Ang bilis ng pumunta dito dahil doon sa Silex, doon kami dumaan sa expressway. Bilis. Galing kami ng Tarlac papunta dito. 2 oras lang yata yung aming tagal na nagbiyahe. Kasi 4 expressway yung aming dinaanan. Ayan na yung mga yate. Yan sa parting kanan. Yan mayayaman siguro. Siyempre. Daming mga yate. Motorboat. Mga yan. Ewan ko kung kanina yung mga yan. Maganda lang tingnan. Sa ano nga tayo sa kanina? Nasa hindi pa rin ako Manila Bay nakasakay tsaka ng ganyan. Puerto Galera yung sakay. Nakasakay na ako ng eroplano pero hindi pa lang ganyan. Alam niyo pala, isa sa mga pinuntahan na kung bakit tayo sumama para makita naman yung mga tanim at pinagtatamnan ng ating mga kaibigang magsasaka dyan sa Zambales. Meron din tayong mga buyer dyan ng foliar at alam naman natin na ang Zambales ay talagang yan yung naapektuhan ng pagsabog ng Mount Pinatubo. Makapal yung asphalt na lumabas. Tapos yun, natapunan yung kanilang mga dating pinagtatamnan. Pero okay naman yung sa San Marcelino yata yan yung ang gaganda ng kanilang singkamas. Hindi ko natikman pero matamis daw yung mga singkamas doon May mga singkamas na yung kukuha pa lamang. May mga singkamas na rin na ready to eat. Binalatan na po nila. Ito, palabas na po tayo ng Subic. Mahaba din yung ating binaybay. At tingnan nyo, maayos ang traffic dito. At kung balak nyong pumunta dito, maganda, hindi kayo magsisisi. Talagang ako, kung yayayaan ako ulit, pupunta ko. Kaya pala, ituloy ko yung aking sinasabi. Hindi ko alam kung napansin ko lang sa mga napuntahan naming lugar, kagaya ng San Narciso, yung kanilang mga palay hindi masyadong malalaki, hindi rin masyadong mabulas. Ewan ko kung dahil hindi nila alam yung technology ng pagpapalaki or sadyang siguro may problema sa sa lupa, acidic kaya. Hindi tayo nakapagtanong pero yun yung observation natin. Hindi natin alam kung paano yung situation sa area nila. Pero gusto kong sanang
babalik ulit, gusto ko may makausap na farmer at ma-interview sila. Hindi ko napuntahan yung mga ibang lugar na kung saan yung iba hindi na kami hindi na kami nakarating doon. Ito, palabas na tayo ng Subic. Madadaanan natin yung tunnel. Makikita niyo yung mga ilan-ilan dyan na tanawin dito na inyong malalagpasan palabas ng Subic. Pabalik na kami ng Tarlac dito. Ito, ang ganda ng daan. At maganda din ang dito. Maganda din yung climate dito, parang sa amin din. Hindi ko alam kung gaano kadalas umulan at kung gaano kalakas yung bagsak ng ulan dito. Pero so far nakikita ko yung surroundings dito kagaya din sa amin dito sa Tarlac, Pangasinan area. Eto yan, yung ang ganda ng parting palabas dito talagang parang ganito yung tanawin na nakikita sa Cagayan. Yung doon sa parting dulo na ng Cagayan, doon sa Sanchez Mira, ano pa yung doon, Claveria, ganyan. Ganda tanawin doon parang ganito. Kaya lang ito, expressway doon. Yung lang doon, yung ganito. Yung mga punong kahoy na maraming mga kahoy doon sa tabi ng kalsada. Ito, malapit na tayo sa tunnel na kung saan doon lalagos itong sasakyan para makadaan. Ito, ang ganda ng kalsada. Hindi ganito yung NLEX. May mga puno din para hindi ganito kaganda yung kalsada doon palabas. Kayong mga magsasaka na patuloy na nagtatanim, patuloy lang po tayo sa pagtanim. Huwag po tayong manghinayang kung tayo'y nalugi, kung tayo'y kung halimbawa sapat lang yung ating kinita, hindi masyadong kumita, okay lang po yan. Kagaya ko, ganon din yung aking naranasan. Pero gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi po tayo tumigil, patuloy po tayong sumusubok. Ito na po yung tunnel. Ayan, ganda. Sa Baguio meron din ganito. Ito, patuloy po tayong magtanim. Total yung ating kinakain galing naman sa agrikultura kumakain tayo ng bigas, kaya dapat tayong magtanim ng palay. Mura man ang palay, hindi pa laging mura. Malay nyo, sa susunod na anihan mahal na ulit yung presyo. Panahon lang yan. May mga panahon na murang palay, may mga panahon na murang mais. Pero hindi sana yon yung magpatigil sa atin para magtanim. Tanim po tayo ng tanim. Kasi malay nyo, baka maraming mga takot magtanim ngayon, ayaw magtanim ngayon dahil mura yung palay, mura din yung mais. Pero ako, subok lang. Malay nyo, matamaan natin yung mahal na presyo. At saka hindi laging mura yung presyo. Dumarating din yung panahon na mahal. Gaya ng mga nakaraan, yung 2021, 22, 23, mahal ang mais nun. Mahal din ang palay. Kaya kayo kapag nakachamba kayo sa presyo ng palay, magtabi kayo ng mga para sa mga future expenses. Huwag nating ibili ng mga bagay na hindi natin yung hindi naman masyadong importante. Bilhin natin yung importante sa pagbubukid. Kasi dapat yung tools natin ma-upgrade, yung mga gamit natin, kaalaman natin ma-upgrade. Sa mga kaibigan magsasaka ay recommend na lagi kayong magbasa, lagi kayong matuto para ma-upgrade po yung mga kaalaman nyo at gumaling po kayo na farmer. Ang kasi halimbawa may nalaman kayo ngayon, dapat continuous po yung
pagkatuto natin. Hindi yung kontento na kayo sa inyong nalaman ngayon, parang tumaas ang inyong ani, kontento na kayo doon. Maging gutom kayo lagi sa kaalaman para lumaki, gumanda ang inyong ani, lumaki ang inyong kita. At kung maaari, i-share po ninyo yung mga natutunan ninyo para kung sakaling makalimutan po nyo, may mga nakakaalam, may mga pwede kayong pagtanungan dahil na-share nyo ang inyong mga kaalaman. Kung sosolohin po nyo yan, wala. Kaya ang ginagawa ko, sinishare ko po yung aking mga kaalaman para in case na makalimutan ko or mabago, may mga magtuturo sa akin. Or siyempre kapag may mga matututong kagaya ko, di mayroon akong pagtatanungan, mayroon din magtuturo sa akin. Yun ang kagandahan ng nagtuturo ka, maski ikaw nagtuturo, hindi lang ikaw yung gumagaling din ang iyong mga kasama. At pag kayo mas marami, di mas maganda. Huwag niyong kainggitan kapag gumaling ang iyong kasama. Kuminsan lumalaki ang aking ulo. Alam ko, napapansin ninyo, kuminsan may mga sinasabi kong medyo sobra, pero pagpasensya niyo na po dahil kuminsan parang naging gagawian na din natin pero pinipilit nating baguhin yung ating ugali na yan. Gusto natin down to earth pa rin tayo, humble, para lalo tayong i-bless ng Panginoon. Ituloy niyo po yung panonood ng ating mga video para lalo po kayong matuto, gumaling at tumami ang inyong kaalaman. God bless po.